Narinig niyo na ba ang balita tungkol sa isang lalaking nagplano ng masama laban sa sarili niyang asawa? Niyaya niya ito sa isang sorpresang bakasyon sa isang magandang isla. Pero ang totoo, plano niyang iwanan doon ang babae nang walang kahit ano. Habang ang kawawang asawa ay nag-iisa at walang kalaban-laban, gagamitin pala ng lalaki ang isang pekeng dokumento para ibenta ang mismong bahay na pinaghirapan ng babae bago pa sila ikasal. Halika't pakinggan natin kung paano nabaliktad ang laro. Malalim na ang gabi nang bumukas ang pinto ng kanilang condominium unit sa Makati. Nakatayo si Joanna sa gilid ng kusina tahimik na pinagmamasdan ang pagpasok ng kanyang asawang si Dennis. Bahagyang gusot ang asul na polo nito at may bakas ng matinding pagod sa kanyang mukha. Lumapit ito upang halikan siya sa noo, isang nakasanayang kilos sa 3 taon nilang pagsasama. Ngunit nang ilapit ni Dennis ang kanyang sarili, isang kakaibang amoy ang sumampa sa pang-amoy ni Joanna. Isang matapang at matamis na halimuyak ng babae. Amoy ng rosas at vanilla na humahalo sa amoy ng usok at malamig na hangin mula sa labas. Hindi iyon ang pabango ni Joanna. Ang paborito niyang gamitin ay may banayad na amoy ng citrus. Naramdaman ni Joanna ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang polo ni Dennis nang magsimula itong magtanggal ng butones patungo sa banyo. Hinawakan niya ang tela, inilapit ng bahagya sa kanyang mukha para makasiguro. Naroon nga ang amoy, malinaw at nakakakaba. Tinanong niya ang asawa sa isang kalmadong boses habang nakatingin sa nakasarang pinto ng banyo. Sinabi niya na tila may kakaibang amoy ang damit nito. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Dennis na nagpupunas ng mukha gamit ang tuwalya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng banayad na pagtataka, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling malambing at walang bakas ng kaba. Ipinaliwanag niyang siksikan sa elevator ng opisina kanina at may kasabayan siyang isang kliyenteng babae na sobrang tapang ng pabango. Lumapit si Dennis, hinawakan ang magkabilang balikat ni Joanna at sinabing masyado lang siyang nag-iisip dahil sa pagod sa trabaho bilang accountant. Ginamit ni Dennis ang kanyang paboritong sandata, ang kanyang mabulaklak na pananalita. Sinabi nitong si Joanna lamang ang babae sa buhay niya na ginagawa niya ang lahat ng pagpapagod sa trabaho para sa kanilang kinabukasan. Ang boses nito ay parang isang mainit na kumot na nagtatangkang takpan ang malamig na katotohanan. Ngumiti si Dennis, isang ngit-ngiting perpekto na pilit iniaalis ang anumang pagdududa bago tuluyang pumasok sa banyo upang maligo. Naiwang nakatayo si Joanna, hawak pa rin ang polo. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang kumbinsihin ang sarili na totoo ang sinabi ng asawa dahil ang maniwala sa kabaligtaran ay nangangahulugan ng pagguho ng mundong maingat niyang binuo. Bilang isang tipikal na Pilipina na lumaki sa pangaral ng kanyang inang si Teresa, palaging nakatanim sa isip ni Joanna na ang pasensya at pag-unawa ang haligi ng isang matibay na pamilya. Hindi siya dapat maging asawang palaaway o selosa ng walang sapat na batayan. Ngunit may isang bahagi ng kanyang utak na hindi mapatahan. Isang alaalang biglang sumibol mula sa nakaraan. Ilang taon na ang nakalipas. Bago pa man siya ikasal, dinalaw niya ang kanyang Lola Gloria sa lumang bahay nito sa probinsya ng Quezon. Kilala ang kanyang lola sa kanilang bayan bilang isang manghihilot, isang matandang babae na may matalas na pakiramdam at nakakabasa ng pagkatao sa pamamagitan lamang ng tahimik na pagmamasid. Nakaupo sila noon sa kusina na amoy, pinatuyong dahon ng bayabas at luya. Umiinom sila ng mainit na salabat nang biglang hawakan ng kanyang lola ang kanyang kamay. Malinaw pa sa isip ni Joanna ang seryosong mukha ng matanda. Binalaan siya nito tungkol sa mga taong may matatamis na dila. Sinabi ng kanyang lola na huwag siyang magpapalinlang sa mga salitang kasingkinis ng sutla. Kung nais daw niyang malaman ang katotohanan sa puso ng isang tao,
Huwag niyang pakinggan ang mga salita nito, bagkus ay pagmasdan niya ang mga kamay nito. Ang kamay ng isang tao ay palaging mas tapat kaysa sa kanyang dila dahil ang mga kilos na ginagawa ng palihim ay ang tunay na refleksyon ng kanyang kaluluwa. Bumalik ang diwa ni Joanna sa kasalukuyan. Pinunasan niya ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata at inilagay ang polo sa lalagyan ng labahin. Kinabukasan araw ng Sabado, napansin ni Joanna ang mga maliliit na pagbabago na dati ay pinapalampas niya lamang. Habang kumakain sila ng almusal, nakapatong ang telepono ni Dennis sa ibabaw ng hapagkainan. Ngunit hindi katulad dati na nakaharap ang screen paitaas ngayon ay nakataob ito. Tuwing iilaw ang gilid ng telepono, bilang hudyat ng mensahe, mabilis na dinadampot yon ni Dennis itatagilid ang screen upang hindi makita ni Joanna at mabilis na magta-type ang kanyang mga daliri. Habang sinasabi ni Dennis na mula yun sa kanyang boss tungkol sa isang urgent project, nakita ni Joanna kung paano madiin at mabilis na gumagalaw ang mga hinlalaki nito. Ang mga kamay ni Dennis ay tila may sariling buhay balisa at maingat malayong malayo sa kalmadong boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nang maghapong yon, nagluto si Joanna ng adobo, ang paboritong ulam ng kanyang asawa. Inayos niya ang mesa umaasang ang isang masarap na hapunan ay magpapabalik sa init ng kanilang samahan. Ngunit nang matikman iyon ni Dennis, agad itong sumimangot at ibinaba ang kutsara nang may diin sa plato. Sinabi nitong napakaalat ng timpla at nawalan na siya ng ganang kumain. Idinahilan nito ang matinding stress sa trabaho at ang kakulangan sa kapayapaan sa loob ng bahay. Hindi nakipagtalo si Joanna. Tahimik niyang tinikman ang sarsa ng adobo. Tama lang ang timpla, walang sobra, walang kulang. Sa pagkakataong yon, naintindihan ni Joanna ang laro ng kanyang asawa. Pinapalabas nitong siya ang may pagkukulang na siya ang hindi nag-iintindi upang pagtakpan ang sarili nitong mga kasalanan. Pilit siyang ginagawang maliit at walang kwenta sa sarili niyang pamamahay. Matapos ang panunumbat, lalapit ito at hihingi ng tawad, yayakapin siya upang panatilihin siyang sunod-sunuran. Isang siklo ng pagmamanipula na tahimik na sumisira sa kanyang pagkatao. Lumipas ang 2 linggo na puno ng malamig na pakikitungo. Hanggang sa isang gabi ng Martes, umuwi si Dennis na may dalang malaking ngiti at isang supot ng paboritong ensaymada ni Joanna mula sa isang sikat na panaderya. Ipinatong nito ang pagkain sa lamesa at masiglang hinawakan ang mga kamay ni Joanna. Sa isang masayang tono, inihayag ni Dennis na mayroon siyang inihandang sorpresa. Sinabi niyang napansin niya ang naging lamig sa pagitan nilang dalawa nitong mga nakaraang buwan at nais niyang bumawi. Nag-book daw siya ng isang bakasyon para sa kanilang dalawa sa isang liblib at magandang isla sa Palawan. Isang lugar na malayo sa syudad, walang maayos na signal ng internet at perpekto para makapagpahinga at maibalik ang tamis ng kanilang pagsasama. Inilarawan ni Dennis ang asul na dagat, ang puting buhangin, at ang tahimik na gabi kung saan sila lang dalawa ang magkasama. Sinabi nitong hindi na kailangang mag-alala ni Joanna sa anumang detalye. Siya na raw ang nag-asikaso ng mga tiket sa eroplano ng tutuluyan at ng itinerary. Ang tanging gagawin na lang daw ni Joanna ay mag-empake ng kanyang mga damit at magtiwala sa kanya. Tinitigan ni Joanna ang mukha ng kanyang asawa. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito at ang maaliwalas na ngiti na nagpatibok sa kanyang puso. 3 taon na ang nakararaan. Subalit sa likod ng maamong mukha na yon, may isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang mga salita ni Dennis ay perpekto, tila isinaulo at pinag-isipang mabuti. Ngunit nang dumapo ang paningin ni Joanna sa mga kamay ng kanyang asawa, napansin niyang mahigpit itong nakakuyom habang nakapatong sa kanyang hita. Tila nagpipigil ng isang matinding emosyon na pilit nitong itinatago.
Tinanggap ni Joanna ang alok ngumiti ng bahagya at nagpasalamat sa sorpresa. Ngunit nang tumalikod si Dennis upang magbihis sa kwarto, naiwan si Joanna sa kusina. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa aircon na tumatama sa kanyang balat. Ang bakasyon sa Palawan na iniaalok ng kanyang asawa ay hindi isang regalong nagmumula sa pagmamahal. Batid ng kanyang kutob na ang paglalakbay na ito ay may dalang isang maitim na lihim at kailangan niyang malaman kung ano ang naghihintay sa kanya bago pa maging huli ang lahat. Maagang bumibiyahe ang bus patungong Lucena, Quezon. Nakasandal si Joanna sa malamig na salamin ng bintana. Pinagmamasdan ang mabilis na paglipas ng mga puno at kabahayan. Habang papalayo siya sa Maynila, tila bumibigat ang kanyang dibdib, dinala ang lahat ng pagdududa at takot mula sa kanilang kondominium. Ang alok na bakasyon ni Dennis sa Palawan ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan, paikot-ikot na parang isang sirang plaka. Sa labasang maaliwalas na umaga ay kabaligtaran ng madilim na bagyong namumuo sa kanyang loob. Pagdating niya sa lumang bahay ng kanilang pamilya, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng floor wax at pinakulo ang dahon ng pandan. Ang bahay na gawa sa matibay na nara at may malalaking bintanang kapis ay nag-aalok ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nabasag nang makita niya ang kanyang inang si Teresa sa salas-abala sa pag-aayos ng mga nakapatong na porselana sa eskaparate. Nang mapansin ni Teresa ang anak, huminto ito sa pagpupunas. Tiningnan nito si Joanna mula ulo hanggang paa. Napansin ang maputlang muka at malalalim na mata na dulot ng kakulangan sa tulog. Sa halip na yakap, isang mahigpit na boses ang sumalubong kay Joanna. Tinanong siya ng kanyang ina kung nag-aaway na naman ba sila ni Dennis. Hindi pa man nakakasagot si Joanna, nagpatuloy na si Teresa sa kanyang litanya. Ipinaalala nitong dapat matutong magtiis ang isang asawa. Idiniin ni Teresa na napakaswerte ni Joanna kay Dennis dahil isa itong lalaking may magandang trabaho, nagbibigay ng maayos na buhay at hindi umuuwing lasing o nananakit ng pisikal. Sa paningin ni Teresa at ng buong barangay na palaging nakamasid sa kanilang buhay, perpekto ang asawa ni Joanna. Sinubukan ni Joanna na ipaliwanag ang kakaibang pabango sa polo ni Dennis, ang patagong paggamit ng telepono, at ang biglaang alok na magbakasyon sa isang liblib na isla na tila nagkukubli ng ibang layunin. Subalit mariing umiling si Teresa. Ibinalik nito ang pamunas sa ibabaw ng mesa na may kasamang mabigat na diin ng kamay. Sinabihan ni Teresa ang kanyang anak na guni-guni lamang yon ng isang isip na masyadong nagpapadala sa selos. Nagbanta ang ina na huwag sirain ni Joanna ang sariling pamilya dahil lamang sa walang basehang paghihinala. Isang malaking kahihiyan para sa kanilang angkan kung magkakahiwalay sila dahil lamang sa maling akala. Para kay Teresa, ang pagpapanatili ng imahe ng isang buo at perpektong pamilya sa harap ng lipunan ay mas mahalaga kaysa sa tahimik na pagdurusa sa loob ng bahay. Bago pa man makasagot si Joanna, idinagdag ni Teresa ang isang huling bilin. Mahigpit nitong ipinagbawal kay Joanna na ipagkatiwala ang kanyang mga problema sa kanyang lola Gloria. Tinawag ni Teresa ang matanda na luma na ang pag-iisip at nagtatanim lamang ng mga maling kutob sa isip ng mga tao. Huminga ng malalim si Joanna upang pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Walang salitang umalis siya sa harapan ng kanyang ina at naglakad patungo sa likod bahay kung nasaan ang malawak na bakuran at ang matandang punong mangga. Doon sa lilim ng malalabay na sanga, nakita niya si Lola Gloria. Nakaupo ang matanda sa isang mababang silya na gawa sa yanto. Abala ito sa pagdikdik ng mga halamang gamot sa isang maliit na lusong na bato. Sa paligid nito ay nakalatag ang mga bote ng langis ng niyog na may nakababad na sari-saring ugat, isang patunay ng mahabang taon nito bilang pinagkakatiwalaang manghihilot ng bayan. Wala itong ginagamit na mahika o anting-anting.
Ang tanging kapangyarihan ni Lola Gloria ay ang mahabang karanasan sa pag-unawa sa katawan at kaluluwa ng tao. Nang makalapit si Joanna, nag-angat ng tingin ang matanda. Ang mga mata nitong balot na ng kulubot ay nanatiling kasing linaw ng tubig sa batis, tila nakikita ang pinakailalim ng pagkatao ng kanyang apo. Itinabi ni Lola Gloria ang hawak na dikdikan at itinuro ang isa pang silya isinenyas na umupo si Joanna. Agad na naramdaman ni Joanna ang pagguho ng kanyang matibay na pader. Sa harap ng kanyang lola, hindi niya kailangang magpanggap na malakas o perpekto. Nagsimula siyang magkwento. Inisa-isa niya ang bawat detalye mula sa pabangong naiwan sa damit ang pagbabago sa pag-uugali ni Dennis hanggang sa pagiging malamig nito sa kanilang hapagkainan. Tahimik lamang na nakinig si Lola Gloria. Ang magaspang ngunit mainit nitong kamay ay dumapo sa braso ni Joanna, nagbibigay ng isang tahimik na pag-alo. Nang marating ni Joanna ang bahagi tungkol sa inaalok na sorpresa ni Dennis, ang bakasyon sa Palawan, naramdaman niya ang biglaang paninigas ng kamay ng matanda. Tumingin si Lola Gloria sa malayo, tila kinakapa ang lalim ng hangin. Ibinaba nito ang kanyang kamay at tiningnan si Joanna ng diretso sa mga mata. Ang kalmadong mukha ng matanda ay napalitan ng isang seryoso at mabigat na ekspresyon. Sa isang boses na kasing hinahon ng simoy ng hangin, ngunit kasing bigat ng bato, nagsalita si Lola Gloria. Pinagbawalan niya ang kanyang apo na sumama sa paglalakbay na yon. Sinabi nitong wala siyang nakikitang magandang intensyon sa likod ng nasabing bakasyon. Ang mga taong naglilihim ng matagal ay hindi biglaang nagbibigay ng regalo nang walang kapalit o nakatagong plano. Kumunot ang noo ni Joanna, pilit na inuunawa ang bigat ng sinasabi ng matanda. Ipinaliwanag niyang baka naman gusto lamang ni Dennis na ayusin ang kanilang relasyon. Baka iyon ang paraan ng kanyang asawa upang makabawi. Ngunit umiling si Lola Gloria. Ipinagdiinan ng matanda ang kanyang babala. Sinabi nito na kung tutuloy si Joanna sa islang iyon, kasama ang lalaking iyon, hindi na siya makakabalik. Hindi na niya makikita ang kanyang dating buhay at posibleng mag-iba ang takbo ng kanyang tadhana sa paraang hindi niya kakayanin. Isang matinding kilabot ang gumapang sa batok ni Joanna. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay tumagos sa kanyang buto. Kilala niya ang kanyang lola. Kailanman ay hindi ito nagbitiw ng salita para lamang manakot. Kung meron itong sinasabi, palagi itong may malalim na pinaghuhugutan. Bago pa man makapagsalita muli si Joanna, nagbigay ng isang huling tagubilin si Lola Gloria upang makasiguro at mawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Inutusan nito si Joanna na gumawa ng isang hakbang bago kansilahin ang lahat. Sinabihan siya nitong hanapin ang pangalan ng resort sa Palawan, tawagan ang lugar at magtanong sa mga kawani. Alamin kung para kanino talaga ang kwarto at kung ilang tao ang nakalista sa reserbasyon. Sa pamamagitan lamang niyon, malalaman ni Joanna ang buong katotohanan. Nabalot ng mahabang katahimikan ang ilalim ng punong mangga. Ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga tuyong dahon sa bakuran. Tinitigan ni Joanna ang kanyang mga kamay, nanginginig at malamig sa kabila ng mainit na panahon. Ang utos ng kanyang lola ay malinaw, tila isang susi na magbubukas sa pinto ng katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Kinahaponan nagpaalam si Joanna upang bumalik sa Maynila. Hindi na siya nagtangkang makipagtalo pa sa kanyang inang si Teresa, na hanggang sa huling sandali ay patuloy sa pagpapaalala na maging mabuting asawa siya kay Dennis. Ngunit nang yakapin siya ni Lola Gloria bago siya sumakay sa tricycle patungo sa terminal ng bus, naramdaman niya ang isang tahimik na pagpapasa ng lakas ng loob. Habang lulan ng bus, pabalik sa maingay at magulong syudad, nakatingin si Joanna sa papalubog na araw. Alam niyang ang buhay na nakasanayan niya ay malapit nang matapos. Mayroon siyang isang misyon pagka-uwi. Kailangan niyang hanapin ang dokumento ng reserbasyon sa gamit ni Dennis. Kailangan niyang malaman kung ang babala ng kanyang lola ay bunga lamang ng labis na pag-aalala
o ang simula ng pagguho ng kanyang mundo. Humigpit ang pagkakahawak ni Joanna sa strap ng kanyang bag, inihahanda ang sarili sa paghaharap sa isang katotohanang magpapabago sa kanyang buong pagkatao. Lumalalim na ang gabi nang makabalik si Joanna sa kanilang condominium sa Makati. Tahimik ang buong unit. Tanging ang banayad na ugong ng refrigerator at ang liwanag mula sa mga poste ng ilaw sa labas ang nagbibigay buhay sa paligid. Nakatulog na si Dennis sa kwarto, nakaharap sa kabilang gilid ng kama. Ang paghinga nito ay pantay at malalim. Maingat na ibinaba ni Joanna ang kanyang bag sa sofa. Hindi niya binuksan ang ilaw. Ang mga salita ni Lola Gloria sa ilalim ng punong mangga ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang utos na hindi maaaring ipagpaliban. Hanapin mo ang reserbasyon. Alamin mo kung para kanino talaga ang kwarto. Nanginig ang mga kamay ni Joanna habang naglalakad patungo sa kwarto. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob, umaasang hindi lilikha ng anumang tunog na magpapagising kay Dennis. Pumasok siya at pinagmasdan ang asawang mahimbing na natutulog. Sa ibabaw ng bedside table sa gilid ni Dennis, nakapatong ang cellphone nito nakataob, gaya ng palaging nakagawian nitong mga nakaraang buwan. Huminga ng malalim si Joanna. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok. Ang ginagawa niya ay isang paglabag sa tiwala na matagal nilang iningatan, ngunit ang tiwalang iyon ay matagal na ring basag. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono, iningatan na huwag masagi ang baso ng tubig sa tabi nito. Nang makuha ang aparato, tahimik siyang lumabas ng kwarto at isinara ang pinto nang halos walang ingay. Dumiretso siya sa banyo at ikinandado ang pinto. Umupo siya sa gilid ng bathtub, ang tanging lugar na walang makakarinig sakaling umiyak siya o magising si Dennis. Binuhay niya ang screen ng telepono. Hiningi nito ang passcode. Alam ni Joanna ang lumang passcode ng kanyang asawa, ang anibersaryo nilang dalawa. Subalit nang itype niya iyon, umilaw ang salitang incorrect. Isang patalimang tila bumaon sa kanyang dibdib. Pinalitan na ni Dennis ang passcode. Pinilit ni Joanna na pakalmahin ang sarili. Nag-isip siya ng iba pang posibleng kombinasyon. Ang kaarawan ni Dennis, ang kaarawan ng ina nito, ang petsa ng pagbili nila ng condominium. Wala. Sa huling pagkakataon bago tuluyang malak ang telepono, naisip niya ang isang petsa na palaging nababanggit ni Dennis nitong mga nakaraang buwan tuwing may urgent project ito, ang 15 araw ng Oktubre. Iyon ang araw na nagsimulang magbago ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang itype niya ang 1015. Bumukas ang telepono. Bumilis ang tibok ng puso ni Joanna, halos umabot sa kanyang lalamunan. Agad niyang binuksan ang email application. Sa search bar, intype niya ang salitang Palawan at reservation. Lumabas ang isang mensahe mula sa isang kilalang resort sa El Nido. Binuksan niya ito. Nakalagay ang pangalan ni Dennis bilang pangunahing bisita. Nakalista ang petsa ng pag-alis nila makalipas ang 3 araw. Ngunit nang ibaba niya ang tingin sa detalye ng kwarto, tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Nakalimbag sa malinaw na itim na letra, Family Villa. Good for 3 adults. 1 king bed, 1 extra bed. Binitawan ni Joanna ang telepono. Nahulog ito sa nakatuping tuwalya sa kanyang hita, kaya't hindi lumikha ng ingay. Napatakip siya ng bibig gamit ang 2 kamay. Ang kwarto ay para sa 3 tao. Isang king bed at isang extra bed. Hindi iyon isang romantikong bakasyon para sa mag-asawa. Hindi iyon para ayusin ang kanilang relasyon, gaya ng inaasahan ng kanyang inang si Teresa. Ang extra bed ay hindi para sa kanya, siya ang extra bed. Siya ang pabigatang palamuti sa isang biyahe na may ibang layunin. Ang bakasyong ito ay isang entablado at siya ay isang inosenteng tauhan sa isang malagim na dula. Kinuha niyang muli ang telepono, desididong alamin ang buong katotohanan. Binuksan niya ang messaging app. Sa pinakataas ng listahan ng mga mensahe may isang pangalan na nakapin.
Client Miss D, binuksan niya ang usapan. Wala itong kinalaman sa trabaho. Bumungad sa kanya ang palitan ng mga mensahe na naglalaman ng matatamis na salita, mga pusong emoji, at mga pangakong hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Dennis nitong huling taon. May mga litrato ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, nakangiti sa isang mamahaling restaurant, at mga selfie nito sa loob ng kotse ni Dennis. Ang babae ay nagngangalang Desiree. Binasag ng mga mensahe ang huling natitirang pag-asa sa puso ni Joanna. Nabasa niya ang huling mensahe ni Desiree na ipinadala kahapon. Excited na ako sa Palawan, babe. Siguraduhin mong maayos ang plano natin, ha? Ayoko nang magtago. Ang tugon ni Dennis na ipinadala habang nasa kusina si Joanna at nagluluto ng adobo ay mas masakit pa sa sampal, pangako mahal. Pagkatapos ng biyaheng ito, malaya na tayo. Susundin ko ang pinag-usapan natin. May iwan siya sa isla nang walang kahit ano at hawak ko na ang dokumento ng bahay. Konting tiis na lang, nanigas ang buong katawan ni Joanna. Ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo na palitan ng isang matinding lamig. Binasa niya ng paulit-ulit ang mensahe upang masigurong hindi siya namalikmata. Maiiwan siya sa isla nang walang kahit ano. Hawak ko na ang dokumento ng bahay. Ito ang dahilan ng lahat. Ang kondominium na binili ni Joanna bago pa man sila ikasal na nakapangalan sa kanya, ngunit tinitirhan nilang dalawa, ay ang tunay na target ng kanyang asawa. Ang pagiging asawa ni Dennis sa papel ay isang paraan lamang upang makuha ang karapatan sa kanyang pinaghirapan. Nais niyang gumawa ng paraan upang mawala si Joanna at maangkin ang bahay kasama ang kabit nitong si Desiree. Naisip niya ang dokumento. Ang titulo ng bahay na itinago niya sa loob ng isang maliit na safe sa kanyang cabinet. Mabilis ngunit tahimik na lumabas si Joanna sa banyo. Iniwan niya ang telepono ni Dennis kung saan niya ito nakuha. Isinara ang pinto ng kwarto at dumiretso sa kanyang sariling cabinet sa guest room na ginawa niyang opisina. Binuksan niya ang safe gamit ang kanyang susi. Nandoon ang titulo ng bahay. Nandoon din ang kanyang passport at iba pang mahahalagang dokumento. Ngunit nang halongkatin niya ang ilalim ng mga papeles, nakita niya ang isang nakatiklop na bond paper na hindi niya pagmamay-ari. Isang dokumento na may tatak ng isang notaryo publiko. Special Power of Attorney. Binasa niya ang nakasulat. Ibinibigay umano ni Joanna ang buong karapatan kay Dennis na ibenta isang la o ilipat sa pangalan ng iba ang condominium unit nila. Sa ibaba, naroon ang kanyang pirma, isang perpektong peke ng kanyang pirma. Pinag-aralan ito ng mabuti at ang petsa ng pagkakanotaryo ay 2 araw pa lang ang nakalipas. Nanginig ang buong katawan ni Joanna sa tindi ng galit at takot. Ang asawang katabi niya sa pagtulog gabi-gabi, ang lalaking pinagsilbihan at minahal niya ay isang halimaw na nagplano ng kanyang kapahamakan. Wala itong intensyong ibalik ang kanilang pagsasama. Ang bakasyon sa Palawan ay isang bitag. Balak siyang iwan ni Dennis sa isang liblib na bahagi ng isla na walang signal na kawin ang kanyang ID at pera, habang ito ay babalik sa Maynila kasama si Desiree at gagamitin ang pekeng spa para ibenta ang kanyang bahay. Ibinalik ni Joanna ang pekeng dokumento sa loob ng safe at ikinandado ito. Umupo siya sa sahig ng kanyang opisina, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Walang luhang pumatak, walang hagulgol na umalingaw-ngaw. Ang sakit ay lumagpas na sa antas ng pag-iyak. Ito ay napalitan ng isang malamig patalim na kalinawan ng isip. Tama ang kanyang Lola Gloria. Ang mga kamay ng isang tao ay palaging mas tapat kaysa sa kanyang dila. Ang mga kamay ni Dennis ang nag-type ng passcode ang nag-ayos ng pekadong pirma, ang bumuo ng planong sisira sa kanyang buhay. At tama rin ang matanda na kung tutuloy siya sa Palawan hindi na siya makakababalik. Siya sana ang magiging biktima, ang tangang asawa na iniwan sa gitna ng kawalan habang ang lalaking nagtaksil sa kanya ay magpapakasasa sa kanyang kayamanan. Tumayo si Joanna mula sa malamig na sahig.
Tiningnan niya ang kanyang sarili sa maliit na salamin sa dingding ng opisina. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang maamo masunurin at palaging nagpaparayang asawa na itinuro ng kanyang inang si Teresa. Ang babaeng nasa salamin ay isang taong nakaligtas mula sa bingit ng bangin at ngayon ay handa ng lumaban. Kinuha niya ang kanyang sariling telepono mula sa kanyang bag. Tiningnan niya ang orasan. 3:00 ng madaling araw. May 2 araw pa siya bago ang nakaschedule na pag-alis nila patungong Palawan. 2 araw para baligtarin ang laro. 2 araw para iparamdam kay Dennis at Desiree na nagkamali sila ng taong kinalaban. Isinantabi ni Joanna ang lahat ng takot. Ang gabi ng pagtuklas sa katotohanan ay ang gabi ng kanyang muling pagsilang. Ang kalmadong boses ng kanyang Lola Gloria ay naging sandata niya nagbibigay linaw sa susunod niyang mga hakbang. Bukas, magsisimula siyang kumilos hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng handang ipagtanggol ang kanyang sarili kahit na mga hulugan ito ng tuluyang pagwasak sa pamilyang matagal niyang iningatan. Kinabukasan isang pangkaraniwang Miyerkules ang sumalubong sa Makati. Sumikat ang araw na tila walang nagbago sa mundo ni Joanna. Nagising si Dennis dakong 7:00 ng umaga, nagunat ng katawan at naglakad patungo sa kusina kung saan abala si Joanna sa paghahanda ng kape at pritong itlog. Pumasok ito ng nakangiti, humalik sa pisngi ni Joanna at nagtanong kung handa na ba siya para sa kanilang malaking bakasyon sa Biyernes. Tiningnan ni Joanna ang asawa. Ang mukha nitong bagong gising maamo at tila walang bahid ng anumang kasalanan ay nagdulot ng matinding pagduduwal sa kanyang sikmura. Ngunit hindi niya yon ipinahalata. Pinilit niyang ngumiti isang nangiting kasing peke ng pirma niya sa dokumentong nasa loob ng safe. Sumagot siya nang may banayad na tono, sinasabing inaayos na niya ang mga dadalhing damit mamayang gabi. Nasiyahan si Dennis sa narinig. Kinuha nito ang tasa ng kape at pumasok sa banyo upang maligo. Sa sandaling sumara ang pinto at narinig ni Joanna ang buhos ng tubig mula sa shower, mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono at tahimik na bumalik sa kwarto. Ang cellphone ni Dennis ay naiwan sa ibabaw ng kama nakataob, gaya ng dati. Alam na ni Joanna ang passcode. Mabilis niyang naitype ang 1015 at muling binuksan ang usapan ni Dennis at Desiree. Ngayon, sa liwanag ng umaga, at may sapat na tapang buo niyang babasahin ang lahat ng detalye. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ang bawat hibla ng katotohanan upang makabuo ng sarili niyang plano. Nagsimula siyang mag-scroll pataas. Ang bawat mensahe ay parang mga kuko na bumabaon sa kanyang balat ngunit hindi siya umiyak. Itinuon niya ang kanyang isip sa pagiging isang accountant objektibo, mapanuri, at naghahanap ng mga numero at katotohanan. Gumawa siya ng mga screenshot ng bawat mahalagang palitan ng mensahe at ipinasa ang mga ito sa kanyang sariling email address. Nakita niya ang buong plano nakasulat ng detalyado na parang isang business proposal. Unang hakbang lilipad sila ni Joanna patungong Palawan sa Biyernes ng umaga. Magche-check-in sila sa resort sa El Nido. Doon magpapanggap si Dennis na isang maalaga at mapagmahal na asawa upang tuluyang mawala ang anumang pagdududa ni Joanna. Ikalawang hakbang. Sa araw ng Sabado, yayayain ni Dennis si Joanna sa isang surprise island hopping patungo sa isang liblib na bahagi ng Palawan, isang lugar kung saan walang signal ng cellphone at bihira ang mga bangkang dumadaan. Ikatlong hakbang. Pagdating sa islang yon, magpapadahilan si Dennis na naiwan niya ang kanyang wallet sa unang bangka. Sasabihin nito kay Joanna na hintayin siya sa dalampasigan habang binabalikan niya ang gamit. Dadalhin ni Dennis ang bag ni Joanna kung saan naroon ang wallet, mga credit card at ang ID nito upang kunwari ay hindi mabasa o mawala.
Ika-4 na hakbang. Hindi na babalik si Dennis. Sasakay ito ng ibang bangka pabalik sa bayan. Iiwan si Joanna na walang pera, walang komunikasyon, at walang pagkakakilanlan sa gitna ng kawalan. Ika-5 hakbang. Habang natataranta si Joanna sa isla, sasalubungin ni Dennis si Desiree na darating kinabukasan sa kabilang resort. Doon sila magpapalipas ng natitirang araw ng bakasyon gamit ang perang inipon ni Joanna sa kanilang joint account. At ang pinakahuling hakbang, ang pinakakarumal-dumal sa lahat. Pagbalik ni Dennis sa Maynila, magsasampa ito ng report sa pulisya na nawawala ang kanyang asawa habang sila ay nagbabakasyon. Magpapanggap itong nagluluksa at naghahanap. Paglipas ng ilang buwan, gagamitin ni Dennis ang pekeng special power of attorney upang ibenta ang condominium unit nila sa Makati kay Desiree sa napakamurang halaga. Pagkatapos, magsasama na silang dalawa gamit ang pera mula sa bahay ni Joanna. Binasa ni Joanna ang mensahe ni Desiree tungkol sa SP. Galingan mo ang pag-arte pag-uwi mo ha. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa ng notaryo. Wala dapat butas para mapasa atin na ang kondo niya. Nakakainip na ang paghihintay, babe. Ang sagot ni Dennis, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa abogado. Madali siyang utuin. Sa Lunes tapos na ang lahat. Akin ang pera sa atin ang bahay. At maiiwan siyang nabubulok sa islang iyon. Nanginig ang mga kamay ni Joanna. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng mainit na kape kaninang umaga ay isang demonyong nag-aanyong tao. Hindi lamang siya pinagtaksilan, plinano nitong nakawin ang kanyang buong buhay, ang kanyang pera, ang kanyang bahay, at ang kanyang mismong kalayaan at dignidad. Ipinalo ni Joanna ang lahat ng screenshot sa kanyang email. Pagkatapos maingat niyang binura ang bakas ng kanyang pagpapadala upang hindi mahalata ni Dennis. Ibinalik niya ang telepono sa eksaktong posisyon nito sa ibabaw ng kama. Lumabas si Dennis mula sa banyo nagpapatuyo ng buhok. Lumapit ito kay Joanna at masiglang nagtanong kung anong ulam ang lulutuin nito para sa hapunan dahil iyon ang huling gabi nila sa Maynila bago ang kanilang biyahe. Tumitig si Joanna sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya ang kislap ng kasabikan, ang pag-aasam na maisakatuparan na ang maitim nitong balak. Ngumiti si Joanna, isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ngunit sapat na upang malinlang ang isang taong sanay manlinlang. Sumagot siya na magluluto siya ng paborito nitong kaldereta upang maging espesyal ang kanilang huling gabi. Umalis si Dennis patungong opisina na may magaan na hakbang, walang kamalay-malay na ang babaeng iniwan niya sa bahay ay hindi na ang sunod-sunurang asawa na nakilala nito. Nang sumara ang pinto, nagbago ang anyo ni Joanna. Ang maamong mukha ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Wala nang espasyo para sa pag-iyak o pagtatanong kung bakit. Ang tanging mahalaga na lamang ay kung paano siya gaganti. Hindi siya papayag na maging biktima sa sarili niyang kwento. Tumawag siya sa kanyang opisina at naghain ng emergency leave para sa araw na yon. Pagkatapos pumunta siya sa kwarto at naglabas ng isang maliit na maleta. Hindi iyon ang maletang gagamitin sana nila sa Palawan. Iyon ay isang lumang bag na pinaglagyan niya ng mga lumang dokumento. Binuksan niya ang safe, kinuha ang orihinal na titulo ng bahay, ang kanyang passport at ang iba pang mahahalagang papeles. Inilagay niya ang lahat ng yon sa ilalim ng mga damit sa lumang bag. Sumunod, kinuha niya ang pekeng SPA. Tiningnan niya ng maigi ang pirma at ang selyo ng notaryo. Kumuha siya ng malinaw na litrato nito gamit ang kanyang telepono at ipinadala rin sa kanyang email bilang karagdagang ebidensya. Ibinalik niya ang pekeng dokumento sa loob ng safe upang isipin ni Dennis na hindi pa niya ito natutuklasan. Bago magtanghali, umalis si Joanna ng bahay. Dumiretso siya sa isang bangko sa kabilang kanto.
Meron silang joint savings account ni Dennis kung saan nila inilalagay ang bahagi ng kanilang sahod para raw sa kanilang future house and lot. Ayon sa records niya bilang accountant ng pamilya, halos umabot na ng ₱250,000 ang laman noon. Kumuha siya ng withdrawal slip. Gamit ang kanyang karapatan bilang isa sa mga account holder, tahimik at mabilis niyang inilipat ang buong halaga mula sa joint account patungo sa kanyang personal na account na hindi alam ni Dennis. Pinanood niya ang bank teller na iproseso ang transaksyon. Nang matapos iyon, ang laman ng kanilang joint account ay naging zero. Habang naglalakad palabas ng bangko, naramdaman ni Joanna ang unang patak ng tagumpay. Iyon ang perang pinaghirapan niya mula sa kanyang mga overtime na binalaksan ng nakawin ni Dennis at Desiree. Ngayon wala na silang magagamit, ngunit hindi pa siya tapos. Bumili siya ng bagong SIM card at inilagay iyon sa isang lumang telepono. Gagamitin niya iyon upang hindi matrace ni Dennis ang kanyang mga susunod na tawag. Sunod siyang pumunta sa isang hardware store at bumili ng 3 set ng bagong doorknob at heavy-duty deadbolts. Habang bitbit ang mga binili, naalala niya ang bili ng kanyang ina si Teresa. Magtiis ka. Huwag kang gagawa ng iskandalo. Ngunit sa pagkakataong ito, ibabaon niya ang mga salitang yon sa limot. Hindi siya magtitiis para sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng mga kapitbahay o ng lipunan. Ang mahalaga ay mailigtas niya ang kanyang sarili mula sa bitag na inihanda para sa kanya. Pagka-uwi niya sa kondominium, itinago niya ang mga biniling kandado sa ilalim ng kama sa guest room. Pagkatapos pumasok siya sa kusina at sinimulang hiwain ang mga sangkap para sa kaldereta. Gumagalaw ang kanyang mga kamay nang may pambihirang bilis at kawastuhan. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa karne ay tila representasyon ng unti-unting pagputol niya sa ugnayan nila ni Dennis. Handa na ang entablado. Bukas bago ang kanilang flight patungong Palawan, magsisimula ang kanyang sariling palabas. Isang palabas kung saan si Dennis at Desiree ang makararanas ng impyernong inihanda nila para sa kanya. Ang Biyernes ng umaga ay dumating ng may malamig na simoy ng hangin. Sa labas ng bintana ng kanilang kondominium sa Makati, ang langit ay kulay abong nagbabadya ng ulan, isang perpektong tanawin para sa araw na magpapabago sa lahat. 7:00 ang flight nila patungong Palawan. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Dennis, masiglang inihahanda ang 2 maleta sa sala. Nakamasid si Joanna mula sa pintuan ng kanilang kwarto. Nakasuot na si Dennis ng komportableng damit pambiyahe, isang manipis na puting polo at khaki shorts. Ang mukha nito ay maaliwalas, puno ng pekeng kasabikan habang sinisilip ang mga dokumento sa loob ng kanyang itim na sling bag. Naroon ang kanilang mga tiket, ang reserbasyon para sa resort sa El Nido at ang pekeng special power of attorney na lihim nitong isiningit sa pag-aakalang hindi alam ni Joanna. Huminga ng malalim si Joanna. Nagsimula nang gumana ang kanyang isip, mabilis at kalkulado. Pumasok siya sa banyo at tinitigan ang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay sadyang maputla dahil sa ilang gabing kulang sa tulog. Pinahiran niya ng manipis na asul na eyeshadow ang ibaba ng kanyang mga mata upang magmukhang mas luma at pagod. Binasa niya ng bahagya ang kanyang buhok at pinagpawisan ang kanyang noo gamit ang maligamgam na tubig. Paglabas niya ng banyo, nagsimula ang kanyang pag-arte. Pumunta siya sa sala na nakahawak sa kanyang sikmura, bahagyang nakayuko at mabigat ang mga hakbang. Binati siya ni Dennis ng may malapad na ngiti at sinabing handa na ang lahat, kailangan na lamang nilang magkape bago dumating ang Grab na inarkila nito. Ngunit sa halip na sumagot ng masigla, umungol si Joanna ng mahina at napakapit sa gilid ng sofa. Agad na lumapit si Dennis. Nawala ang nangiti sa labi nito at napalitan ng isang mabilis na pagkunot ng noo. Tinanong nito kung ano ang problema. Sa isang nanghihinang boses, sinabi ni Joanna na tila may nakain siyang masama kagabi.
Idinahilan niya ang kinain nilang kaldereta. Ipinahiwatig niyang nakakaramdam siya ng matinding pagduduwal at parang hinihiwa ang kanyang bituka sa sakit. Bigla siyang tumakbo pabalik sa banyo, isinara ang pinto at sinadyang gumawa ng tunog ng pag-ubo at pagduwal sa tapat ng inidoro. Sa labas nakatayo si Dennis. Ang kanyang boses na pilit pinapalambot ay nagtatanong kung kailangan ba nitong bumili ng gamot o tumawag ng doktor. Ngunit nang sumilip si Joanna sa siwang ng pinto, nakita niya ang totoong reaksyon ng asawa. Nakakuyom ang mga kamao ni Dennis. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa inis, panakanakang sumusul-ulyap sa orasan sa dingding. Ang perpektong plano nito ay unti-unting nasisira dahil sa isang hindi inaasahang sakit ng tiyan. Lumabas si Joanna mula sa banyo, kunwari ay nanginginig sa lamig at naupo sa sahig malapit sa pinto. Nakatingala siya kay Dennis, ang mga mata ay puno ng pekeng paghingi ng tawad. Sinabi niyang hindi niya kakayanin ang biyahe. Ang pag-upo sa eroplano at ang mahabang paglalakbay sa dagat ay tiyak na magpapalala sa kanyang kalagayan. Nagmakaawa siyang kansilahin na lamang nila ang bakasyon. Nanigas si Dennis. Ang mga panga nito ay matigas pilit na pinipigilan ang galit na sumabog. Sinubukan nitong kumbinsihin si Joanna. Sinasabing, baka lilipas din iyon pagkatapos uminom ng gamot, na sayang naman ang ginastos nito sa tiket at hotel na matagal nitong pinag-ipunan. Ginamit muli nito ang sandatang paborito nito, ang panunumbat, na nakabalot sa pag-aalala. Sinabi nitong ginawa nito ang lahat para sa sorpresang iyon, para lamang sumaya si Joanna, tapos ngayon ay mauuwi lang sa wala. Ngunit hindi nagpatinag si Joanna. Nanatili siyang nakayuko, umiiyak nang walang luha at patuloy na sinasabing hindi talaga niya kaya. Iyon na ang sandaling hinihintay niya. Ang pagkakataon upang ibigay kay Dennis ang perpektong solusyon sa problema nito. Sa isang malumanay na boses, nagmungkahi si Joanna. Sinabi niyang ayaw niyang masayang ang pinaghirapan ni Dennis. Iminungkahi niyang tumuloy na lamang mag-isa ang asawa sa Palawan. Ipinaliwanag niyang kailangan din nitong magpahinga mula sa stress sa trabaho. Idinagdag pa niyang tatawagan na lamang niya ang kanyang inang si Teresa upang samahan siya sa unit habang nagpapagaling, kaya wala itong dapat ipag-alala. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa sala. Pinanood ni Joanna kung paano naglaban ang dalawang magkaibang pag-iisip sa mukha ng kanyang asawa. Sa isang banda, alam ni Dennis na bilang isang mabuting asawa, dapat itong manatili sa tabi ng may sakit na asawa. Ngunit sa kabilang banda, nandoon ang plano, ang hinihintay ni Desiree. Sa isla ang pekeng dokumento sa loob ng bag at ang pangakong kalayaan at pera. Dahan-dahan nakita ni Joanna ang unti-unting pagningning ng mga mata ni Dennis. Nasilayan ito ang isang pagkakataon. Isang mas madaling paraan upang isakatuparan ang plano nang hindi na kailangang dalhin si Joanna sa isla at iwan doon. Kung nasa Maynila si Joanna, mas madaling sabihin na umalis ito ng bahay at hindi na bumalik kaysa ipaliwanag ang pagkawala nito sa kalagitnaan ng isang bakasyon. Pumayag si Dennis. Nagkunwari itong nag-aalangan. Noong una, pilit na tinatanong kung sigurado ba si Joanna. Ngunit mabilis din itong pumayag nang ulitin ni Joanna ang kanyang desisyon. Kinuha ni Dennis ang kanyang maleta, humalik sa noo ng asawa at nagbilin na mag-iingat ito at uminom ng maraming tubig. Nangako pa itong tatawag araw-araw upang kumustahin siya. Nang marinig ni Joanna ang paglock ng pinto at ang tunog ng elevator pababa, unti-unting nawala ang kanyang sakit. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sahig, inayos ang kanyang damit at nagpunas ng mukha. Ang maputlang biktima ay naglaho na palitan ng isang babaeng may malamig na determinasyon. Tumakbo siya sa bintana at sumilip sa ibaba. Nakita niya si Dennis na mabilis na sumakay sa naghihintay na sasakyan. Ang mukha ay seryoso habang nagtatype sa telepono.
Siguradong nagbibigay na ito ng update kay Desiree tungkol sa pagbabago ng plano. Bumalik si Joanna sa sala at kinuha ang kanyang telepono. Oras na para sa kanyang unang ganting sa lakay. Tinawagan niya ang resort sa El Nido. Sumagot ang isang babaeng receptionist. Gamit ang kanyang pinakakalmadong boses, pang-opisina, nagpakilala si Joanna bilang asawa ni Dennis, ang taong nag-book ng kwarto. Ibinigay niya ang reservation number na nakuha niya mula sa telepono ni Dennis noong gabing iyon. Sinabi ni Joanna na nagkaroon ng matinding emergency sa kanilang pamilya at kailangan nilang kansilahin ang buong reserbasyon. Ipinaalala niya na ayon sa patakaran ng resort, meron pa silang karapatang mag-cancel ng walang bayad kung gagawin iyon bago mag-check-in. Kinumpirma ng receptionist ang kanselasyon at sinabing ibabalik ang pera sa credit card na ginamit sa loob ng 7 araw na may pasok. Ngumiti si Joanna. Iyon ang credit card na nakalink sa kanilang joint account, ang account na inubos na niya kahapon. Hindi pa siya tapos. Kinuha niya ang laptop mula sa kwarto, binuksan ang banking application at inireport bilang nanakaw ang credit card ni Dennis na hawak niya bilang supplementary holder. Automatikong na-block ang card ng kanyang asawa. Anumang transaksyon kabilang ang pag-check-in sa ibang hotel o pagbili ng tiket pabalik ay hindi napapasa. Nakatayo si Joanna sa gitna ng sala, hawak ang malamig na kape na inihanda niya kanina para kay Dennis. Ang buong bahay ay tahimik, ngunit sa kanyang isipan, naririnig niya ang unti-unting pagguho ng mundo ng kanyang asawa at ng kabit nito. Wala nang kwarto para sa kanila. Wala na silang pera. Wala na silang gagamitin upang ipagpatuloy ang kanilang maitim na plano. Habang lula ng eroplano si Dennis at iniisip na tagumpay ito sa pag-iwan sa kanyang asawang tanga at masakit ang tiyan, hindi nito alam na lumilipad ito patungo sa isang impyernong hindi nito inaasahan. Humigop si Joanna ng kape. Mapait, ngunit sa pagkakataong yon, wala nang masasarap pa sa panlasa ng hustisyang siya mismo ang nagtimpla. Naglakad siya papunta sa guest room upang kunin ang mga bagong kandado na binili niya kahapon. Ang dula ay kakasimula pa lamang at siya ang bagong direktor. Biyernes ng hapon, ang maingay na kalsada ng Makati ay hindi rinig sa ika-10 palapag ng kondominium. Habang nasa himpapawid ang eroplanong sinasakyan ni Dennis patungong Palawan, kasalukuyang lumilikha si Joanna ng sarili niyang bagyo. Natapos ng palitan ni Joanna ang 3 pinto sa unit nila. Ang pangunahing pinto ang pinto ng kanilang kwarto ni Dennis at ang pinto ng guest room na ginawa niyang opisina ay may bago ng mga kandado at heavy-duty deadbolts. Bawat tornilyong ibinaon niya sa kahoy ay tila pagpukpok sa kabaong ng kanilang 3 taong pagsasama. Itinago niya ang 3 set ng bagong susi sa loob ng kanyang bag. Matapos matiyak na ligtas na ang kanyang pinagsisikapan, kinuha niya ang lahat ng gamit ni Dennis. Ang mga mamahaling polo sapatos, relo na binili niya noong unang anibersaryo nila hanggang sa ginagamit nitong pabango na may amoy ng kasinungalingan ay pinagkakasya niya sa 3 malalaking itim na garbage bag. Hindi niya inayos ang pagkakasalansan. Inihagis niya ang mga iyon gaya ng pagtrato ni Dennis sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Walang ingat at walang halaga. Inilabas niya ang mga sako sa pasilyo ng kanilang palapag, malapit sa fire exit, kung saan madali itong makikita, ngunit hindi makakaabala sa mga dumaraan. Nilagyan niya ng maliit na papel ang ibabaw ng unang sako. Isinulat ng malinaw gamit ang itim na marker para kunin ng may-ari. Huwag itapon ng maintenance. Nakabihis na siya ng isang formal na itim na bestida na umaabot hanggang tuhod at blazer na kulay abo. Tila handa sa isang seryosong pulong ng kumpanya. Ngunit ang kanyang patutunguhan ay hindi sa opisina, kundi sa isang opisina ng batas na inirekomenda ng isang kakilala. Nang makarating siya sa law firm,
Sinalubong siya ng tahimik na tanggapan at isang sekretarya. Ipinag-utos ng sekretarya na maupo siya sa labas ng opisina ni Attorney Patricia, isang batikang abogado na kilala sa paghawak ng mga komplikadong kaso ng annulment at pandaraya sa ari-arian. Nang pumasok siya sa silid ni Attorney Patricia, naramdaman agad ni Joanna ang awtoridad at pagkapropesyonal nito. Nakaupo ang abogado, isang babaeng nasa 40, 5 anyos, may maikling buhok at matalas na paningin habang binabasa ang mga papeles sa kanyang mesa. Sumenyas ito upang maupo si Joanna at inalok siya ng isang basong tubig. Sinimulan ni Joanna ang paglalahad ng lahat. Mula simula sa tahimik na pagbabago ng asawa hanggang sa gabi na nakita niya ang peking special power of attorney at ang mga screenshot ng plano nitong patayin siya pag nakawan at iwan sa gitna ng Palawan habang inililipat ang kanyang bahay kay Desiree. Ang kanyang boses ay patag. Hindi na siya umiiyak. Hindi rin siya nanginginig. Para siyang nagbabasa ng isang detalyadong financial report sa harapan ng board of directors. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na brown envelope. Ipinakita niya kay attorney Patricia ang mga ebidensya, ang malinaw na kopya ng usapan ni Dennis at Desiree. Sa cellphone ang larawan ng pekeng SPA, kasama ang selyo ng notaryo, ang bank statements na nagpapatunay sa inubos na joint account at ang orihinal na titulo ng condominium na nakapangalan lamang sa kanya mula pa noong hindi pa sila kasal. Pinag-aralan ng abogado ang mga dokumento sa loob ng 15 minuto nang walang imik. Ang bawat pahina ay binasa nito ng maigi. Sa huli inalis ni Attorney Patricia ang kanyang salamin at tumitig ng direkta kay Joanna. Sinabi ng abogado na kung ang mga paratang ni Joanna ay mapapatunayan ng kasong ito ay hindi lamang simpleng usaping sibil o pagpapawalang bisa ng kasal. Ito ay isang kaso ng kriminal na panlilinlang pandaraya sa dokumento at tangkang pagpatay sa pamamagitan ng pag-abandon sa isang liblib na lugar nang walang kakayahang mabuhay. Ipinaliwanag ni Attorney Patricia na nasa perpektong posisyon si Joanna ngayon dahil nakuha na niya ang pera sa bangko bago pa man ito manakaw at binago niya ang mga kandado ng bahay. Hindi na siya ang biktima, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Ngunit binalaan nito si Joanna na huwag kailanman ipakita kay Dennis o sa batas na siya ay gumaganti ng labag sa batas. Dapat manatili siyang malinis. Ang unang hakbang ay ipablotter ang lahat ng pangyayari at maghain ng formal na reklamo laban sa asawa at kay Desiree sa ilalim ng VAWC Violence Against Women and Their Children Act at falsification of public documents. Idinagdag pa ni Attorney Patricia na ang pekeng SPA ay ang pinakamalakas nilang sandata. Mahahanap nila ang notaryong pumirma at selyo ng pekeng dokumento. Kung mapatunayang sangkot din ang notaryo o nasuhulan ni Dennis, maaari itong makasuhan at matanggalan ng lisensya. Sumang-ayon si Joanna. Nagbayad siya ng paunang halaga para sa serbisyo ng abogado at nilagdaan ang mga kaukulang dokumento. Ngayon, legal na siyang protektado. Ang anumang susunod na mangyayari kay Dennis sa Palawan ay hindi na magagamit laban sa kanya. Ang lahat ng hakbang na kanyang ginawa ay depensa lamang laban sa isang asawang binalak siyang saktan. Paglabas niya ng law firm, nagsimulang umulan. Ngunit hindi iyon ulan ng lungkot, kundi ulan na naghuhugas sa kanyang nakaraan. Tumunog ang bagong cellphone sa loob ng kanyang bag. Ang lumang numero. Sumagot siya. Ang nasa kabilang linya ay ang kanyang inang si Teresa. Ang boses nito ay mataas, nanginginig sa inis at puno ng pag-aalala. Tinatanong siya ng kanyang ina kung nasaan siya dahil pumunta ito sa condominium matapos tawagan ni Dennis nang makarating ito sa airport ng Puerto Princesa upang i-check daw si Joanna na masakit ang tiyan. Pagdating ni Teresa, iba na ang kandado ng pinto at may mga sako ng gamit sa labas.
Kalmado lamang na sumagot si Joanna. Sinabi niyang huwag mag-alala ang ina dahil nasa isang kaibigan lamang siya. Pinayuhan niyang umuwi muna si Teresa dahil wala siya sa bahay. Nagpatuloy ang pagbubunganga ni Teresa, sinasabing napakawalang hiya niya upang palitan ang kandado at itapon ang gamit ng kanyang asawa at tiyak na lalaki ang iskandalo. Ngunit pinutol ni Joanna ang pagsasalita ng ina. Sinabi niyang mayroong mas malaking iskandalo na mangyayari at kung nais ni Teresa na huwag madawit, mas makabubuting manahimik na lamang ito at umuwi. Ang huling bilin ni Joanna bago ibaba ang tawag ay isa lamang malamig na katotohanan: si Dennis ay hindi ang asawang inaakala nila. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bag at tumawag ng taxi. Sumandal siya sa upuan ng sasakyan habang nagmamaneho ito pauwi. Sa pagkakataong yon, alam niyang nakarating na si Dennis sa resort sa El Nido. Alam din niyang darating na rin si Desiree kinabukasan upang salubungin ito. Ngunit wala silang kwartong madadatnan, wala silang perang magagamit. At higit sa lahat, wala na ang bahay na pinagpaplanuhan nilang nakawin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Joanna. Handang-handa na siya sa magiging susunod na yugto. At habang tinitingnan niya ang bawat patak ng ulan sa salamin ng taxi, naalala niya muli si Lola Gloria. Tama ang matanda. Hindi na siya babalik mula sa biyaheng hindi niya kailanman ginawa. Sapagkat ang asawang binalak nilang patayin ay namatay na nga kahapon. Ang babaeng bumalik ay handang maningil ng utang sa pamamagitan ng malamig at perpektong hustisya. Nang sumapit ang Biyernes ng hapon sa El Nido, Palawan, iba ang sikat ng araw kumpara sa maulan at madilim na kalangitan ng Maynila. Mainit na kakapasong sikat ng araw ang sumalubong kay Dennis pagbaba niya ng van mula sa Puerto Princesa. Hawak ang kanyang mamahaling sling bag at hinihila ang itim na maleta. Naglakad siya patungo sa reception area ng isang sikat at eksklusibong resort. Sa kanyang isip, perpekto ang takbo ng lahat. Wala si Joanna, hindi na niya kailangang mag-isip ng paraan kung paano ito ililigaw sa isla kinabukasan. At higit sa lahat, makakasama niya si Desiree ng mas maaga kaysa sa pinlano. Nagpadala pa siya ng mensahe kay Desiree habang nasa van, sinasabing maaari na itong sumunod agad dahil naayos na niya ang problema. Ngumiti si Dennis sa babaeng receptionist na nakasuot ng bulaklaking uniforme. Ibinigay niya ang kanyang pangalan at ang isang valid ID. Inaasahang bibigyan siya agad ng susi para sa kanilang family villa. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ng pag-type ng receptionist sa computer, kumunot ang noo nito. Tiningnan ng babae si Dennis at sinabing may problema sa kanyang booking. Ipinaliwanag nito sa isang magalang, ngunit formal na tono na kinansesela ang reserbasyon kaninang umaga. Sinabi ng receptionist na tumawag ang asawa ni Dennis, si Mrs. Joanna, at humingi ng full cancellation dahil sa isang matinding emergency sa pamilya. Idinagdag pa nitong naiproseso na ang refund pabalik sa credit card na ginamit sa transaksyon. Nawala ang nangiti ni Dennis. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng matinding init. Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses, iniisip na baka nagkamali lamang ng intindi si Joanna o baka nag-overreact ito dahil sa sakit ng tiyan. Sinabi niya sa receptionist na isang malaking hindi pagkakaunawaan ang nangyari at nais niyang i-reinstate o ibalik ang booking. Kukunin na lamang daw niya ang kwarto at babayaran muli gamit ang kanyang card. Ngunit umiling ang receptionist. Sinabi nitong fully booked na ang buong resort dahil peak season. Ang kwartong kinansela nila kaninang umaga ay naibigay na agad sa mga walk-in guest na naghihintay ng bakanteng kwarto. Wala na silang kahit anong available na matutuluyan, kahit pa ang pinakamaliit na kwarto. Nagsimulang uminit ang ulo ni Dennis. Lumakas ang kanyang boses, nagbabantang kakausapin ng manager, ngunit nanatiling mahinahon ang mga kawani ng resort. Wala silang magagawa. Patakaran ng hotel na ibigay sa iba
ang kinanselang kwarto. Kinuha ni Dennis ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa pinaghalong galit at pagkalito nang i-dial niya ang numero ni Joanna. Isang ring, 2 ring. Hanggang sa pumasok yon sa voicemail, sinubukan niyang tawagan ang landline ng kanilang condominium. Walang sumasagot. Tinawagan niya ang biyenan niyang si Teresa. Sumagot ito, ngunit ang balitang natanggap niya ay lalong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Umiiyak si Teresa sa kabilang linya. Sinabi nitong pumunta ito sa kondo kanina upang silipin si Joanna, ngunit hindi na gumagana ang susi. Iba na ang kandado ng pinto. At ang pinakamasama, nakita raw nito ang mga gamit ni Dennis na nakasalansan sa labas ng unit sa tapat ng fire exit sa loob ng 3 malalaking itim na garbage bag. Sinubukan daw nitong kausapin si Joanna, ngunit ang tanging sinabi lamang ng anak nito bago ibaba ang tawag ay may malaking iskandalong mangyayari at hindi si Dennis ang lalaking inaakala nila. Bumagsak ang balikat ni Dennis. Ang cellphone ay tila naging napakabigat sa kanyang kamay. Unti-unting gumagapang sa kanyang utak ang isang nakakikilabot na katotohanan. Hindi sumakit ang tiyan ni Joanna. Walang emergency. Alam nito ang lahat. Bago pa man siya makabuo ng susunod na hakbang, tumunog ang kanyang telepono. Si Desiree. Sinagot niya iyon. Masigla ang boses ni Desiree, sinasabing nasa airport na ito ng Puerto Princesa at sasakay na ng van patungong El Nido. Tinatanong nito kung anong numero ng kwarto nila at kung nakapag-order na ba siya ng champagne na pinag-usapan nila. Napalunok si Dennis. Sa isang nanginginig na boses, ipinaliwanag niya na may maliit silang problema. Sinabi niyang kinansela ni Joanna ang resort at kasalukuyan siyang naghahanap ng ibang matutuluyan. Ipinangako niyang aayusin niya ang lahat bago dumating si Desiree at gagamitin ang kanyang credit card para mag-book sa kabilang hotel na mas mahal. Nag-iba ang tono ni Desiree, nawala ang lambing. Tumaas ang boses nito, nagtatanong kung bakit pumalpak ang plano. Binanggit nito ang pagod niya sa biyahe at ang perang ginastos niya sa mga bagong damit at sapatos para lamang sa bakasyong ito. Pinatay ni Desiree ang tawag matapos magbanta na kapag wala itong disenteng kwartong madadatnan, pagdating sa El Nido, iiwan niya si Dennis doon. Pinunasan ni Dennis ang pawis sa kanyang noo. Humila siya ng malalim na hininga at naglakad palabas ng resort. Naghahanap siya ng ibang hotel sa paligid. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad sa initan, nakahanap siya ng isang mid-range hotel na may natitira pang 1 kwarto. Doble ang presyo dahil walk-in siya at peak season, ngunit wala siyang pagpipilian. Pumunta siya sa front desk, inabot ang kanyang platinum credit card at sinabing i-charge na roon ang buong bayad para sa 5 gabi. Kinuha ng lalaking clerk ang card at ipinasok sa terminal. Pagkaraan ng ilang segundo, tumunog ang makina ng isang mahabang beep. Tiningnan ng clerk ang screen at ibinalik ang card kay Dennis. Sinabi nitong declined ang transaksyon. Nakalagay daw sa system na blocked ang card. Namilog ang mga mata ni Dennis. Imposible. Malaki ang credit limit ng card na yon. Inilabas niya ang isa pang debit card, ang card na nakalink sa joint account nila ni Joanna, kung saan nakatago ang kalahating milyon nilang ipon. Ibinigay niya yon sa clerk. Buo ang loob na papasa ang bayad. Muling ipinasok ng clerk ang card sa makina. Muling tumunog ang parehong beep. Tiningnan ng clerk ang screen, mas seryoso na ngayon ang mukha. Sinabi nitong insufficient funds o walang sapat na pondo ang account. Napaatras si Dennis. Kinuha niya ng mabilis ang card mula sa kamay ng clerk. Paanong nangyari iyon? Dagli niyang binuksan ang banking app sa kanyang telepono. Nang mag-load ang screen, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang balanse ng kanilang joint account ay 0.00. Zero. Inilipat na ang lahat ng pera kahapon pa. Kasabay nito, nakita niya ang notification na inireport na lost or stolen ang kanyang credit card, kaya automatiko itong na-block. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Dennis ang kabuuan ng kanyang sitwasyon.
Ang babaeng inakala niyang sunod-sunuran tanga at madaling paikutin ay nag-iwan sa kanya sa gitna ng Palawan nang walang pera, walang kwarto at walang matutuluyan. Si Dennis ang mismong nahulog sa bitag na inihanda niya para sa kanyang asawa. Ibinigay niya kay Joanna ang perpektong dahilan upang maiwang mag-isa sa Maynila at isagawa ang pagganti nito nang walang sagabal. Makalipas ang 3 oras, dumating si Desiree sa El Nido. Nakasuot ito ng puting summer dress, may malaking sombrero at hila-hila ang isang mamahaling maleta. Inaasahan itong sasalubungin siya ni Dennis sa isang magandang lobby na may dalang welcome drink. Ngunit ang nadatnan niya ay isang lalaking pawisan gusot ang polo at nakaupo sa gilid ng kalsada malapit sa terminal ng mga tricycle. Nang malaman ni Desiree ang buong katotohanan na wala silang hotel at wala ni isang kusing na magagamit sa credit card at bank account ni Dennis, sumabog ang galit nito. Sa gitna ng daan, habang pinapanood ng mga nagdadaang turista at tricycle driver, sinigawan ni Desiree si Dennis. Tinawag niya itong walang kwenta pabigat at sinungaling. Isinumbat nito ang lahat ng oras at perang nasayang niya. Sinubukan ni Dennis na patahanin si Desiree, pilit na hinahawakan ang braso nito, ngunit buong lakas na inagaw ni Desiree ang kanyang braso. Sinabi ni Desiree na hindi siya pumunta sa Palawan para matulog sa gilid ng kalsada o sa isang murang hostel. Binuksan ni Desiree ang kanyang sariling telepono at ginamit ang sariling pera upang mag-book ng isang flight pabalik sa Maynila kinabukasan ng umaga. Nang magmakaawa si Dennis, nabilhan din siya ng tiket. Dahil ubos na ang hawak nitong cash, tahasang tumanggi si Desiree. Tinalikuran ni Desiree si Dennis, hinila ang kanyang maleta at naglakad palayo upang maghanap ng pansamantalang matutuluyan gamit ang sariling pera. Naiwan si Dennis na nakatayo sa ilalim ng papalubog na araw ng Palawan. Wala siyang pera, wala siyang asawa, wala siyang kabit. At ang tanging kasama niya ay ang mga pekeng dokumentong nasa loob ng kanyang bag na ngayon ay wala ng anumang halaga. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa isang malamig at tahimik na condominium sa Makati, nakaupo si Joanna sa sofa. Umiinom siya ng paborito niyang tsa. Nakapatong sa mesa ang kanyang lumang cellphone tahimik na umiilaw habang patuloy na pumapasok ang mga missed calls mula kay Dennis. Hindi niya yon sinasagot. Pinapanood niya lamang itong mamatay at umilaw muli. Ang lambat na inilatag ng kanyang asawa ay siya mismong pumulupot sa leeg nito at pinapanood lamang ni Joanna mula sa malayo kung paano ito mamatay sa sarili nitong kamandag. 2 araw ang kinailangan ni Dennis upang makabalik sa Maynila. 2 araw ng gutom paghihintay at kahihiyan. Matapos siyang iwan ni Desiree sa El Nido, dala ang sarili nitong pera. Kinailangan niyang magmakaawa sa isang dating katrabaho na padalhan siya ng sapat na halaga para makauwi. Hindi eroplano ang sinakyan niya, kundi isang serye ng pampasaherong bus at roro na bumabagtas sa dagat at mahahabang kalsada. Linggo ng hapon, nang bumaba siya ng bus sa Pasay. Gusot ang kanyang damit, magulo ang buhok, at may matinding amoy ng pawis at alikabok ang kanyang katawan. Hila-hila niya ang kanyang itim na maleta na may basag ng gulong. Ang tanging layunin na lamang niya ay ang makaharap si Joanna, bawiin ang kanyang mga gamit at kung maaari ay pilitin itong ibalik ang kanyang pera sa joint account. Sa isip niya nagalit lang nang sobra ang kanyang asawa, ngunit gaya ng dati, mapapaamo niya ito gamit ang matatamis na salita at paliwanag na na-hack ang kanyang telepono o nagkamali lamang ito ng intindi. Hindi niya alam na ang entablado ay nakahanda na para sa pinakamalaking tagpo ng kanyang buhay. Pagsapit niya sa lobby ng kanilang condominium building sa Makati, bumungad sa kanya ang isang pamilyar ngunit nakakapanindig balahibong tanawin. Nakatayo si Joanna malapit sa front desk. Suot nito
Ang isang simpleng puting blusa at itim na pantalon, kalmado ang muka at tuwid ang tindig. Sa tabi nito ay ang kanyang inang si Teresa na may hawak na panyo at halatang galing sa pag-iyak. Sa likuran nila, nakapwesto ang 2 security guard ng gusali, tila naghihintay ng utos. At sa isang sulok ng lobby, may isang babaeng nakasuot ng malaking sunglasses at pilit na itinatago ang mukha, si Desiree. Kinontak ni Joanna si Desiree bago pa man ito makalapag sa Maynila. Nagpadala siya ng mensahe mula sa cellphone ni Pani Dennis na naiwan sa bahay, sinabing alam na niya ang lahat at kung ayaw ni Desiree na makasuhan ng concubinage at isama sa gulo ng pekeng dokumento, kailangan nitong humarap sa lobby sa araw ng Linggo upang patunayan ang panloloko ni Dennis. Sa takot na madamay sa kasong kriminal dahil sa special power of attorney na pilitang sumunod si Desiree. Nang makita ni Dennis si Joanna, mabilis siyang naglakad palapit. Pilit niyang inayos ang kanyang sarili, nagsuot ng maskara ng isang asawang labis na nasaktan at naguluhan. Sa isang malakas na boses na rinig ng mga dumadaang tenant, tinawag niya ang pangalan ni Joanna at tinanong kung bakit nito kinansela ang lahat at pinutol ang kanyang mga card. Hindi sumagot si Joanna. Kalmado itong humakbang papalapit kay Dennis. Nang huminto ito, tinitigan nito ang asawa mula ulo hanggang paa. Ang tingin ni Joanna ay parang yelo, walang bahid ng pagmamahal, awa o kahit na anong emosyon na nakasanayan ni Dennis. Bago pa man makapagsalita muli si Dennis, inilabas ni Joanna mula sa kanyang bag ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito at inilabas ang mga nakaprint na screenshot ng usapan ni na Dennis at Desiree. Inilahad niya ang mga papel sa harapan ng asawa at ng kanyang inang si Teresa. Sa isang malinaw, hindi nanginginig at malakas na boses na sapat upang umalingaw-ngaw sa buong lobby, sinimulan ni Joanna ang paglalahad. Ipinabasa niya ang eksaktong mensahe kung saan pinlano ni Dennis na iwan siya sa isang islang walang signal. Binanggit niya ang plano nitong nakawin ang kanyang pera at ibenta ang condo unit na ipinundar niya gamit ang pekeng dokumento. Namutla si Dennis. Sinubukan nitong agawin ang mga papel, pilit na sinasabing edited iyon na gawa-gawa lamang ni Joanna dahil sa sobrang pagkasilosa. Tumingin si Dennis kay Teresa, humihingi ng tulong at simpatiya. Ngunit nang basahin ni Teresa ang bahagi kung saan tinawag ni Dennis na tanga at pabigat ang kanyang anak, nabitawan ng matanda ang panyong hawak. Ang inang palaging kumakampi sa perpektong asawa ay unti-unting nakita ang katotohanan. Pagkatapos ilatag ang mga ebidensya, itinuro ni Joanna si Desiree na nakatayo sa gilid. Tinawag niya itong lumapit. Nanginginig na humakbang si Desiree, iniiwasan ang tingin ni Dennis. Inutusan ni Joanna si Desiree na sabihin ang totoo sa harap ng kanyang ina at ng mga gwardya. Pilit na umiwas si Desiree, ngunit nang makita ang talim sa mga mata ni Joanna, umamin ito. Sinabi nitong totoo ang plano na sasama sana siya sa Palawan. Ngunit iniwan niya si Dennis dahil naubos na ang pera nito at tinawagan siya ni Dennis upang ibenta ng palihimang unit gamit ang SPA. Nang marinig ito ni Dennis, nawalan siya ng kontrol. Sumabog ang kanyang galit hindi kay Joanna kundi kay Desiree. Lumapit siya nang mabilis itinuro ang babae at sinabing ito ang nag-udyok sa kanya na gawin ang lahat. Sinisisi niya ang kabit sa pagbagsak ng plano. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Desiree, pumagit na si Joanna. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang isang malakas at matunog na sampal sa buong lobby. Dumapo ang kamay ni Joanna sa pisngi ni Dennis nang may buong puwersa ng 3 taong pagtitiis at kasinungalingan. Napalingon si Dennis sa lakas ng pagkakabigla. Namula agad ang kanyang pisngi. Ang asawang inaakala niyang mahina ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan na parang isang haligi ng apoy. Hindi pa nakakabawi si Dennis nang ibato ni Joanna ang folder ng mga ebidensya sa mismong dibdib nito. Naglipadan ang mga papel sa sahig. Humarap si Joanna kay Desiree.
Nakita ni Joanna ang isang baso ng malamig na tubig na nakapatong sa reception desk na inihanda kanina ng mga gwardya para sa kanyang ina. Dagli niya itong kinuha. Bago pa man makapagsalita si Desiree upang mag-sorry at sabihing biktima rin ito ng panlilinlang ni Dennis, ibinuhos ni Joanna ang buong baso ng malamig na tubig sa mismong mukha ng kabit. Gulat na napaatras si Desiree, basang-basa ang buhok at ang mamahaling damit. Tinanggal nito ang kanyang sunglasses at sinubukang magalit, ngunit isang matalim na tingin mula kay Joanna ang nagpatigil sa kanya. Sinabi ni Joanna na ito ang huling pagkakataon na makikita niya ang pagmumukha nila. Idinagdag niya na hawak na ng kanyang abogado ang peking special power of attorney at inireport na niya ito sa pulisihya. Ang susunod nilang pagkikita ay sa loob ng korte. Nang hina ang mga tuhod ni Teresa sa mga narinig, niyakap niya ang kanyang anak, umiiyak. Nang malakas pa ulit-ulit na humihingi ng tawad dahil sa kanyang pagkabulag at pagpilit kay Joanna na magtiis. Hindi niya akalain na ang lalaking ipinagtatanggol niya ay nagplano palang patayin ang kanyang sariling anak. Lumapit ang mga gwardya at pinalibutan sina Dennis at Desiree. Itinuro ni Joanna ang 3 itim na garbage bag na nakasalansan sa gilid ng lobby na maagang ibinaba ng maintenance mula sa ika-10 palapag. Sa isang malamig na boses, inutusan niya ang 2 na pulutin ang kanilang basurang pagkatao at umalis sa gusali bago siya tumawag ng pulis para ipaaresto sila sa kasong trespassing. Walang nagawa si Dennis. Nakatitig siya. Sa mga papel na nakakalat sa sahig ang pisngi ay namamanhid sa sakit ng sampal at ang kinabukasan ay gumuho sa kanyang harapan. Si Desiree na basang-basa at hiyahiyang umiiyak ay mabilis na naglakad palabas ng gusali, sumakay sa isang taxi at hindi na lumingon pa. Dahan-dahang kinuha ni Dennis ang kanyang maleta. Hila-hila ang basag na gulong, pinagmasdan ng lahat ng tao sa lobby ang kanyang mabagal at nakayukong paglabas. Kasunod niya ang mga gwardya na bumuhat sa mga sako ng kanyang gamit. Nakatayo si Joanna sa gitna ng lobby, hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang mabigat na ulap na bumalot sa kanyang buhay sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng napawi. Siya ang nanalo, siya ang natira, at higit sa lahat siya ay malaya. Lumipas ang mga buwan na tila isang mabilis na paglipat ng mga pahina sa kalendaryo. Ang iskandalo sa lobby ng condominium ay kumalat na parang apoy sa mga nakakakilala sa kanila. Nawalan ng trabaho si Dennis matapos makarating sa kanyang mga boss ang balita tungkol sa tangkang pandaraya. Iniwan na rin siya ng tuluyan ni Desiree na lumipat sa ibang syudad upang takasan ng kahihiyan at ang posibleng kasong isasampal laban sa kanya. Ang lalaking minsang nagmay-ari ng mamahaling kotse at condo unit ay bumalik sa pag-upa ng isang maliit na kwarto, baon sa utang at pinagtatawanan ng mga dating kaibigan. Samantala, lumakas si Joanna. Sa tulong ni Attorney Patricia, maingat niyang inayos ang lahat ng legal na aspeto ng kanilang paghihiwalay. Ang unang pagdinig para sa kasong isinampa niya laban kay Dennis, falsification of public documents at attempted estafa, ay itinakda na. Ang araw ng pagdinig ay dumating. Sa loob ng isang tahimik at malamig na courtroom sa Makati, magkaharap silang muli. Ibang-iba na ang itsura ni Dennis. Payat may mahabang buhok at ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapait na pagtingin. Katabi niya ang isang abogadong pampubliko dahil wala na siyang kakayahang magbayad ng sariling abogado. Sa kabilang panig nakaupo si Joanna, suot ang isang formal na kulay abong kasuotan. Sa tabi niya ay si Attorney Patricia at ang kanyang inang si Teresa na hindi siya iniwan simula pa noong araw ng komprontasyon. Nagsimula ang paglilitis. Sinubukan ng abogado ni Dennis na ipinta ang isang kwento ng isang simpleng pag-aaway ng mag-asawa na lumaki dahil sa selos. Ipinipilit nitong nagkamali lamang ang kliyente niya at nais lamang surpresahin ang asawa. Pinabulaanan nito ang bintang na may plano si Dennis na saktan si Joanna.
Ngunit nang tumayo si Attorney Patricia upang magpresenta ng mga ebidensya, unti-unting gumuho ang depensa ni Dennis. Unang ipinakita ang mga nakaprint na kopya ng usapan ni Dennis at Desiree. Ibinigay ito sa hukom at sa abogado ni Dennis. Bawat mensahe mula sa pagtawag kay Joanna na pabigat hanggang sa detalyadong plano ng pag-iwan sa kanya sa isla ay binasa ng malakas sa loob ng korte. Narinig ng lahat ang mga salitang hawak ko na ang dokumento ng bahay at may iwan siyang nabubulok sa islang yon. Yumuko si Dennis, tila nais magtago sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang abogadong pampubliko ay napailing na lamang alam na wala ng lusot ang kanyang kliyente. Sumunod na ipinakita ang pekeng Special Power of Attorney. Ipinaliwanag ni Attorney Patricia na nag-imbestiga sila sa notaryo publiko na nakalagay sa dokumento. Lumabas na ninakaw lamang ang selyo at ang pangalan ng notaryo ay ginamit ng walang pahintulot. Ang tunay na notaryo ay tumestigo sa korte, sinasabing hindi niya kailanman nakita si Joanna o si Dennis sa kanyang opisina at ang pirma sa dokumento ay peke. Ang huling ebidensya na nagpabagsak sa lahat ay ang testimonya mula sa receptionist ng resort sa Palawan na kinuha sa pamamagitan ng video conference. Kinumpirma ng receptionist na ang booking ay para sa 3 tao, isang malinaw na patunay na hindi iyon isang romantikong bakasyon para sa mag-asawa. Nang tanungin ng hukom si Dennis kung mayroon itong maidadagdag, tumayo ito at sinubukan pa ring magpaliwanag. Inamin niyang nagkaroon siya ng relasyon kay Desiree, ngunit mariin niyang itinanggi ang plano na saktan si Joanna. Ipinipilit niyang isa lamang iyong biro sa pagitan nila ni Desiree na hindi dapat seryosohin. Ngunit ang mga mata ng hukom, isang matandang babae na may mahabang karanasan sa mga kasong pampamilya, ay hindi nagpakita ng anumang simpatiya. Pagkatapos ng ilang oras na pagdinig, naglabas ng desisyon ang korte. Kahit hindi pa tapos ang buong paglilitis, nag-issue ang hukom ng isang temporary protection order para kay Joanna. Ipinagbabawal si Dennis na lumapit sa kanya sa distansyang 100 metro. Idinagdag pa ng hukom na base sa mga naipresentang ebidensya, malakas ang kaso laban kay Dennis at posibleng maharap ito sa matagal na pagkakakulong kung mapatunayang nagkasala. Sa issue naman ng ari-arian, dahil napatunayan na binili ni Joanna ang condominium bago pa sila ikasal, walang anumang habol si Dennis dito. Lahat ng karapatan sa bahay ay mananatili kay Joanna. Ang natitirang mga gamit na binili nila habang magkasama ay ipinag-utos ng korte na ibigay na lamang kay Dennis bilang huling konsiderasyon. Paglabas nila ng courtroom, naramdaman ni Joanna ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinubukan siyang lapitan ni Dennis. Tumayo sa harap niya ang dating asawa, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Humingi ito ng tawad. Sinabi niyang nagkamali siya, na nadala lamang siya ng tukso at ng kagipitan sa pera. Nagmakaawa itong patawarin siya at iurong na lamang ang kaso upang hindi siya makulong. Nangako siyang magbabago at hindi na muling magpapakita sa buhay ni Joanna. Tinitigan ni Joanna si Dennis, ang lalaking minsang hinangaan at minahal niya ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Walang galit na natitira sa kanyang puso, tanging awa na lamang. Awa para sa isang taong sinira ang sariling buhay dahil sa kasakiman. Sa isang kalmadong boses sumagot si Joanna. Sinabi niyang pinapatawad na niya ito hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ngunit hindi niya kailanman iurong ang kaso. Ang hustisya ay dapat manaig, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng babaeng pinagplanuhang saktan ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kabayaran at oras na para bayaran ni Dennis ang sa kanya. Tinalikuran ni Joanna si Dennis kasama ang kanyang ina at abogado. Naiwan si Dennis na nakatayo mag-isa
Sa gitna ng pasilyo, pinapanood ang babaeng winasak niya na ngayon ay buo nang naglalakad palayo sa kanya. Sa sandaling iyon, alam niyang natapos na ang lahat. Ang tanging naghihintay na lamang sa kanya ay ang huling paghatol ng batas. Ang bahay, ang pera, at ang babaeng minsan niyang sinayang ay hindi na kailanman babalik pa. Ang tanging pag-aari na lamang niya ay ang mga pagkakamaling habambuhay niyang pagsisisihan sa likod ng rehas. Lumipas ang 1 taon. Ang huling pagdinig sa kaso ni Dennis ay natapos na. Hinatulan siya ng korte ng pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon para sa kasong falsification of public documents at attempted estafa. Ang balita ay tahimik na dumating kay Joanna sa pamamagitan ng isang text message mula kay Attorney Patricia. Hindi siya nagsaya, hindi rin siya nalungkot. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pakiramdam nang pagtatapos ang pagsasara ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Bumalik si Joanna sa probinsya ng Quezon, ngunit hindi na siya umuuwi sa lumang bahay ng kanyang ina. Dinalaw niya ito paminsan-minsan, ngunit mas pinili niyang tumuloy sa maliit, ngunit payapang bahay ng kanyang lola Gloria. Dala niya ang isang malaking travel cage at sa loob nito ay si Frida, ang alaga niyang pusang kulay kalawang na ngayon ay masaya nang naglalaro sa malawak na bakuran. Isang Sabado ng hapon, magkatabi silang nakaupo ni Lola Gloria sa ilalim ng matandang punong mangga sa mismong lugar kung saan siya unang binalaan ng matanda tungkol sa maitim na balak ni Dennis. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng lupa at mga bulaklak ng sampagita mula sa bakod. Sa ibabaw ng isang maliit na mesang kawayan sa kanilang pagitan, nakalagay ang 2 baso ng mainit na salabat na tinimplahan ng pulot. Pinagmamasdan ni Joanna ang kanyang lola habang dahan-dahan itong humihigop ng mainit na inumin. Ang mga kamay ng matanda na dati ay tila puno ng bigat at babala ay ngayon ay kalmado na. Nabasag ang katahimikan nang magsalita si Lola Gloria. Tinanong nito si Joanna kung ano na ang plano niya sa buhay ngayong malaya na siya. Ngumiti si Joanna, isang totoong nangiti na matagal nang hindi sumisilay sa kanyang labi. Ikinuwento niya na nag-resign na siya sa kanyang trabaho bilang accountant sa Makati. Ibinenta na niya ang condominium unit sa isang mag-asawang bagong kasal. Ang pera mula sa benta at ang kanyang mga naipon ay gagamitin niya upang magsimula ng isang maliit na negosyo. Plano niyang magtayo ng isang bed and breakfast sa isang bakanteng lote malapit sa dalampasigan ng Lucena. Isang lugar kung saan makakapagpahinga ang mga taong pagod mula sa syudad, isang lugar ng kapayapaan. Nakinig ng mabuti si Lola Gloria. Sa mga mata nito ay may kislap ng paghanga at pagmamalaki. Hindi nito pinayuhan si Joanna tungkol sa negosyo o sa pera. Ang tanging sinabi lamang nito ay isang simpleng pangungusap. Ang puso mong nasaktan ay natutong maghilom. Ngayon gagamitin mo ang iyong karanasan upang maghilom ng puso ng iba. Huminga ng malalim si Joanna. Naramdaman niya ang init ng salabat na dumadaloy sa kanyang katawan, tila naghuhugas sa mga huling bakas ng sakit. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita. Ang mga kamay na ito, na minsang nanginginig sa takot at galit, ay ang mga kamay na nag-type ng mga ebidensya, nagpalit ng kandado at sumampal sa katotohanan. Ngayon, ang mga kamay ding ito ang magtatayo ng kanyang mga bagong pangarap. Biglang tumakbo si Frida mula sa damuhan at lumundag sa kandungan ni Joanna. Nagsimula itong mag-unat at humimbing. Ang payapang paghimbing ay isang simbolo ng seguridad na nararamdaman nito sa bagong tahanan. Napatingin si Joanna sa kanyang ina na si Teresa na kadarating lamang mula sa bayan. Dala nito ang isang bayong ng mga sariwang gulay. Nakita ni Joanna ang pagbabago sa kanyang ina. Ang dating mapanghusgang mga mata nito ay napalitan ng isang malambot na pag-unawa. Niyakap ni Teresa ang kanyang anak, isang yakap na puno ng pagsisisi at pagmamahal
na hindi niya naibigay noon. Nagsimula ng maghilom ang sugat sa pagitan nilang mag-ina unti-unti, ngunit sigurado. Habang papalubog na ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, naunawaan ni Joanna ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ito ang pagkakakulong ng kanyang dating asawa. Hindi rin ito ang pagkapanalo niya sa korte. Ang tunay na kalayaan ay ang kapayapaan sa kanyang puso, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa kanya, at higit sa lahat ang pagpapatawad sa kanyang sarili sa pagiging bulag sa katotohanan noon. Muling nagsalita si Lola Gloria. Tinitigan nito si Joanna ng may ngiti. Nakikita mo, apo, ang buhay ay parang pagtimpla ng salabat. Minsan may pait ng luya, pero laging may tamis ng pulot na naghihintay sa huli. Ang mahalaga ay matuto kang maghintay at magtiwala sa tamang timpla. Ngumiti si Joanna pabalik. Ininom niya ang huling lagok ng kanyang salabat. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi niya na kailangang tanungin kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Dahil alam na niya ang sagot. Ang naghihintay sa kanya ay isang buhay na siya mismo ang humubog. Isang kinabukasang binuo hindi mula sa mga durog na piraso ng nakaraan, kundi mula sa matibay na pundasyon ng kanyang katatagan. Sa ilalim ng punong mangga, kasama ang kanyang lola, ang kanyang ina, at ang payapang paghimbing ng kanyang alaga, nahanap ni Joanna ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito isang gusali o isang lugar. Ito ay ang kapayapaang natagpuan niya sa loob ng kanyang sarili, isang kapayapaang hindi na kailanman mananakaw ni numan.